Hey guys, welcome to my channel. So today, linggo ng gabi, eksaktong-eksakto, may nagtanong sa akin kung nakagawa na daw ba ako ng reaction video regarding sa pagkamatay ni Mr. Ronaldo Valdez. Okay? So, initially gusto ko talagang gumawa kaso wala pa akong nakukuhang facts, no? Otherwise, hearsay yan pag walang facts. Sabi-sabi. Mahirap gumawa ng ganyan. Baka makakuryente tayo ng balita. Anyway, saktong-sakto kagabi may nagpadala sa akin ng video. Yung actual video yung controversial na video, yung pagkuha sa bangkay ni Mr. Ronaldo Valdez. So, doon sa hindi nakakilala, sikat na artista si Ronaldo Valdez sa Pilipinas. Tatay siya ni Jano Gibbs. Okay? And I'm doing my research sa YouTube. May mga gumagawa ng videos pero iba parang haka-haka lang din yung mga sinasabi. Tsaka iba parang ang tawag doon, clickbait lang. No? Papakita lang yung picture ni Ronaldo Valdez kung ano nung voice over ang sinasabi. No? So, eto, bibigay ko sa inyo yung aking analysis dun sa kumakalat na video na pinagbabawal ng ikalat. Okay? Based on sa hiling ng naiwan ng mga ng kapamilya. Kasi nga naman, aminin ko sa inyo, sinabi, ang initial impression ko nung napanood ko yung video, no, yung pagkuha sa bangkay ni Mr. Ronaldo Valdez is hindi maganda. Okay, hindi maganda. Ano yan, sabi ko, ay, parang hindi professional to mga to yung nag-handle sa bangkay. Sabi nung kilala ko, ay hindi nga yan mga professional, mga ewan ko kung anong part ng PNP to mga to, pero hindi nga professional, no? Hindi ko alam bakit ganun sa Pilipinas. Hindi ba dapat may protocol pagka tawag dito, crime scene? Dapat walang pupunta hanggat di dumadating ang investigador, ang soko, ganyan. Mamaya may nagsabi pa na, oy, iwasan nyo matapakan, baka yung mga ebidensya. Ang dami nyo dyan sa kwarto kalat-kalat na. Tapos wala ni isa sa kanila naka-gloves, no? Sapatos, nakatapak na, walang shoe covers, no? So, wala, contaminated na yung scene. Kasi may issue na baka daw hindi nagpakamatay, baka daw pinatay. And then initially, dun sa comment na yan, sabi ko, baka nga hindi yan suicide. Kasi may nagsabi dati na bakit daw yung barel hindi raw nabitiwan, hawak-hawak pa daw. Okay, hawak-hawak. Di ba dapat mabibitiwan pag ano? Pero ito, napanood ko yung video kagabi and base nga sa request ng mga naiwan and yung ano na rin sa kanila, paggalang, no? Hindi ko to ikakalat, no? I-share ko lang sa inyo kung ano yung nakita ko. Okay, hindi ko to ikakalat. It stops here. May nagpadala sa akin, anong gagawin ko? Pero hindi ko to i-share sa inyo. Sabihin ko lang sa inyo yung analysis ko. Okay, so paano ko ba to i-share? Meron pa ako napanood na meron daw ari-arian may angle na pinagsususpetsahan nila si Jano Gibbs. May ari-arian daw si Mr. Ronaldo Valdez na kinakamkam daw ni Jano Gibbs, no? Tapos na nalaman daw ni Ronaldo Valdez, nag-aaway daw sila, parang ganyan. Tapos si Jano Gibbs daw yung huling nagpunta kay Mr. Ronaldo Valdez. Anyway, para patanayan kasi inyo na may video. 6'11", regular ba yung... Ito yung video. Suicide, no? Suicide. Okay, ayan, nakikita ko na yung ano, no? Yung bangkay niya. Sige, ako lang. Ako lang ako boy. Ito it's sad and it's funny yung pag-handle nila na may sasabihin pa dyan na dadalhin daw sa St. Luke's. Humihinga pa daw. Sabi ko, paano humihinga? Sabog na yung utak, tapos nagkalat na yung dugo. Natuyuan na nga ng dugo yung utak yung head Paano nalaman? Namumuti na yung mukha Puti na talaga yung mukha. So wala na talaga siyang dugo dyan. Diba? Dapat dyan talaga detective na ang pumasok para hindi ginalaw. Inimbestiga muna bago galawin. Kasi obviously patay na
Bilisan nyo. Ayan, yung mga may naghawak, mga nakasibilyan, walang gloves. Okay. Ito pa yung isang controversial na aspect. Yung nga, no, sabi, bakit daw yung baril hawak-hawak pa? Dapat daw mabibitiwan yan, no? Nung una, nag-isip din ako, sabi ko, baka mamaya, no, tama nga sila, baka nga yun, conspiracy, no? Bakit nga hawak-hawak pa? Hindi naman mahigpit yung pagkakahawak eh. Siguro. Pero eto, nung napanood ko yung video, I don't know if I'm wrong, pero sa tingin ko suicide to. Hindi to murder. No? Yung sa part na hawak-hawak niya, yung barel, dito naman bumagsak sa harap niya eh. Sa bumagsak sa harap niya, tapos nakaano lang yung kamay niya. Hindi naman nakaganyan eh. Nakaganyan lang din. Dito lang bumagsak. Tapos nakaganyan siya sa upuan. Sabi niya, miss ko na una, nakita niya eh. Sabi niya, ba't hindi tumutumba yan? Kasi may sandalan, tapos merong ano. Kasi ano to eh, para tong, ano yung computer chair? May armrest. So talagang salon-salo siya ng upuan. Kaya gumanyan lang siya. Ganyan lang. Kaya yung kamay niya nakaganyan lang din. Suportado siya nung armchair tsaka nung sandalan. Tapos muna ko napansin yung barrel naka slide lock, naka open bolt. Meaning isang bala lang talaga ang pin repair. Isang bala lang talaga. Alam niyo ba yan? Sa mga hindi gun owners, pag isang bala lang ang nakakarga sa barrel, o open bolt yan, aatras yung slide, maglalak yan. Okay? Malayo yung barrel ko. Ayoko makukunin. Okay? So, ganun yun. Pero pag may bala pang kasunod, babalik lang yan sa dati. Babalik lang sa dati. Okay? AJ, come here. AJ, come here. Can you give me my bag? Come here. Okay. So, yan. Para mapakita ko sa inyo. Alam ko yung makakano dito, hindi naman lahat gun owners. So, doon sa nakita ko na yung barrel, nasa kamay niya nga. Give me my bag. Ayan. Nasa kamay niya nga, pero nasa lap. Thank you. Nasa lap naman niya. Nasa lo siguro ng lap. No? I could be wrong, pero yun yung initial impression ko. Na hindi ako nagduda na ano to, na suicide. Okay, ito yung GX4 ko. So, clear yan ah. Clear ko na yan kanina eh. So, pag isa lang ang bala nito at pumutok, dahil empty na yung magazine, ano yan, o open bolt na ganyan. So, ganito yung barrel na ginamit niya is parang Norinco 1911 na naka-open bolt. So, isa lang. Ano ibig sabihin nun? Kasi isa lang naman ang kailangan mong bala para mag-suicide. So, nakahawak yan, nakaganyan yung kamay niya, nakaganyan. Hindi naman nakaganon, no? Wala na, nakaganyan. Nakaganyan yata, nakabagsak sa kamay. Sa lap niya, sa lap. Hindi pa rin natin alam kung totoo or kung yung killer, parang napakaano kasi ng conspiracy. No? Bakit papatayin si Ronaldo Palacios? Hindi natin alam, no? Pero mas marami yung signs na nagpo-point na nag-suicide siya eh, compared sa may pumatay sa kanya. Yan ang pangit, binibigyan pala ng angle na si Jano Gibbs sa tinutumbok ng mga ibang vloggers, no? Na keso may ari-arian daw na kinakamkam si Jano Gibbs. Alam ko kumikita rin naman si Jano Gibbs eh, artista din siya, singer din siya. 'Di ba? Hindi naman siya ganun ka, no, hindi naman siya siguro ganun kagahaman sa pera, no? Parang mas lamang yung angle na nag-suicide. 'Yun ang ano ko, initial impression ko. Okay? Tapos ano pa ba? Ito, tingnan natin. Tuloy natin yun. Yan, tinabi yung baril, nilagay sa... Kita nyo, hinawakan yung baril, walang gloves, pinatong sa bed. So, ibig sabihin, na-contaminate na yun. Diba? Yan ang sasabi ko eh. Parang hindi professional yung pagkaka-handle ng scene, ng crime scene. 611 QC59. Ano may reaction here? Paano ka lang ano? Ito yung pinaka angle na frontal siya. Nakaganyan talaga siya. Bagsak na yung kamay. Nakaganyan lang siya. Nakaganyan siya. Okay.
Nakikita mo, kalat na yung dugo sa katawan niya, tsaka sa ilalim ng upuan niya. Kaya, nagtataka ako kasi sabi, dali sa St. Luke siya, humihinga pa. Ano humihinga? Sa bugang utak, humihinga. Sabi ko nga, nagbibilang kami ng misis ko kagabi. Sabi ko, kahit ako nangyari dyan, kahit ako buhay, huwag niyo na ako dali sa ayoko na mabuhay. Nasabog na yung utak mo, ire-revive ka pa. Diba? Kumbaga, sa laro, let go na yan. Ano yan? Para bang na... Anyway. Ito nyo nang dalhin. Sentlok, galing nyo. Ganun na sa St. Luke's. Ayun na, ilalagay na nila sa ano. Actually, spine board to eh. Yeah, spine board. Ako, bilangan na po. May libre din po to po. Natulog na. Yan, maulong ko kayo. Sige, bigyan mo. Dun sa aspect na yung barrel na bumagsak, nasa lap niya, hawak niya pa rin. Pero hindi naman siya nakagrip na gano'n. Ganun. Pwede, kasi pwede. Kasi nga, siya nga mismo, hindi siya tumumba eh. Kasi nasalo siya ng backrest, tsaka ng armrest. Pwede. Kasi para ma-pull off mo to, para sa akin, no? Kung talagang murder to, dapat may hahawak kay Mr. Ronaldo Valdez. Or tututukan mo nga ng baril, tapos hindi siya gagalaw, no? Talaga sabi, wag ka gagalaw kasi babarilin na kita. Di ba kahit pa paano manlalaban yan? Kung may nakatutok sa yung baril, alam mo nang papatayin ka eh. Di ba? Well, I could be wrong, pero yun ang pumasok sa isip ko na suicide talaga to. Hindi to murder. Okay? Ano pa? Tanggalin natin isang nakakailang. And ayan, lalagay na nila sa spine board to eh. Hindi naman to stretcher, spine board. Kaya siguro spine board ginamit nila para makadaan sa kipot ng bahay, ng pintuan. Tsaka sa second floor to eh. Pati yung pagbuhat nila sa patay, mga kawawa, hindi mga trained talaga. Emergency response ata to eh. Ano yun, may tataking t-shirt ng mga to, yung mga nakapula. No? So, ang nagbibideo nito, yung police. Tapos, ito, parang responders ng mga nakapulang t-shirt. Nakapula ba? Nakapink. Parang pink t-shirts to. Ayan. So, ayan. Ini-strap na siya i-strap na yung katawan niya sa spine board. Ito, ipaparinig ko sa inyo yung, ewan ko, bakit nasabi ng pulis to na humihinga pa. 600 QC 59. 67 guys sa QC 59. Kasi pinakita pa uli yung sahig, no? Nag-pull na yung dugo doon. Yung biktima, padala ko sa St. Luke kasi humihinga pa. Ano sabi? Humihinga pa? Hindi. Wala. Hindi ko alam ba't niya nasabi yun. Hindi ko alam ba't nasabi niya yun. Kita nyo? Pakinggan nyo Padala ko sa St. Luke kasi humihinga pa. Humihinga pa talaga? Sabog na yung utak, tapos kalat na yung dugo. Humihinga pa. I doubt na accurate yung ganong statement. Okay, so, nung lumabas tong video na to, naggurumentado yung mga naiwan ni Mr. Ronaldo Valdez kasi pambabastos daw, nasira yung alaala nga namang yumao. Yeah, that is true kasi pangit yung pag-handle nila eh. Pangit yung pag-handle nila, no? Walang professionalism, wala man lang naka-gloves, and dapat, ewan ko kung na-picturean na nila yung scene, no? Bago nila ginalaw, no? Para mabalikan. Tapos, yung baril, hinawakan lang din, walang gloves, I don't know. Yeah, hindi maganda talaga. Okay? So, ano pa yung mga napanood ko kanina? Pag-usapan namin nila Charles to nung nasang araw kung bakit nagawa to ni Mr. Ronaldo Valdez. Yan, sabi, yes, there was a report that he had suffered from depression from this incident. So,
A few weeks ago mo ako ng video about depression. Depression kills. Nakakamatay yan. Meron akong nakitang comment sa YouTube video na nagsasabi, oh, alam nyo na pala ang depression, pati nyo pala sinamahan. Alam nyo ba guys, yung mga taong depressed, hindi ina-advertise na, uy, depressed ako. Hindi nila alam yan, malamang. Hindi nila alam. Or hindi nila alam yung level ng depression ng tao. Walang depressed na tao na nag-a-advertise na lahat ng makikilala, masasalubong, uy, depressed ako. Hindi, sila sikreto yan. Okay? Ano pa, there is a move in the PNP to have an office or division to handle these kinds of situation. So wala pa ba sa Pilipinas na ganyan? Wala bang SOCO? Dapat SOCO, di ba? Dito, CSI or ano muna, detective muna. Or forensic ang mag-handle. Hindi raw taga-forensic yung mga nag-handle. Parang mga first responders. Hindi, mukhang mga bagito daw yung nag-handle. Okay? Ano pa? I've seen many of his films. He was a very good actor. He will be missed. I wonder kung bakit nangyari yan and what his family did about it, presuming na alam nilang clinically depressed siya. Ay, sabi ko nga, hindi naman, hindi nung depressed ako, hindi ko pinagsasabi na depressed ako. Ayaw mo nga, itatago mo. Kaya nga depression kills. Pero the best way para siguro ma-counter ang depression is to talk about it. Kailangan mo may pag-usap. Ito pa, comment. If this were 2020, Ronaldo Valdez's suicide would be classified as bidco death. Now it's 2024 and according to Brother Eddie Villanueva, his death is the fault of licensed gun owners. We must ban gun collectors and sports shooters. No? Sabi ko sa inyo, nung last time na live kami, pagka yung mga anti-gun groups nagme-mention ng gun violence and statistics, sinasama nila sa gun violence yung suicide. Which, wala tayong kinalaman dyan. And wala kang control dyan. How can you control yung taong gusto magpakamatay? Paano mapipigilan? Kung wala man siyang barel, maglalaslas siya ng wrist niya. Or magbibigti siya. Or maglalason siya. Or magpapasagasa sa LRT or sa PNR. Diba? Ang daming ways. So, wag yung isama sa gun violence yung suicide. Pampadaglag lang yun Obvious na obvious. The sad part here is maraming ganyan si Ronaldo Valdez na media dahil sikat siya, but a lot of people commit suicide kasi clinically depressed. That is true. No? Kaya lang to na media kasi sikat siya. Pero I'm sure everyday may mga namamatay na hindi nabibigyan ng pansin. Pero pag nag-look back ka, depressed pala yung tao. No? But most are never reported by the media. Also, his gun was in Norinco 1911. Yan, na-mention ko yan. Sabi nila, yan lang daw yung baril niya at the time of his death. Yes, yun lang yung baril dun sa crime scene and isa lang talaga yung niload niya. Which means, matagal na niyang pinlano yan. The Norinco 1911 sa cheap firearm, very likely, nung binili niya, he already was thinking about this. And if babaril mo ng sarili mo, a cheap firearm, pwede, no? Pwede i-assume natin na mula nung pagbili niya ng 1911, binili niya lang yung mura. No? Hindi niya kailangan ng mahal. Hindi naman talaga siya, gun guy. Okay? Bakit nung kailan tumanda, saka siya bumili ng baril? Baka, ha? Hindi, pa rin to? Speculation lang natin. And sabi ko, masakit kasi yan kung may prostate cancer ka. Imagine mo yung prostate mo lumalaki, mababarahan yung ihian mo. No? Tapos may pain pa siyang kasama, lalo na pag umiihi daw. No? Siyempre, samahan mo pa yung depression, and alam mo siguro, I assume na sinabihan siya ng doktor na hindi na siya gagaling, kaya siguro lalong na-depress. No? I understand kung bakit may mga nag-suicide dahil sa depression, pero I don't encourage it. Okay, kung mapapanood nyo yung video na to or hindi nyo pa napanood yung video ginawa ko about depression, please do so. Baka makatulong sa inyo. And the very important advice na naibigay ko doon is you need to talk. You need to talk about it. Kasi tayo mga lalaki, no? Karamihan pinagkakaproblema, anong gagawin? Magiinom.
pagising, andun pa rin yung problema. So, kinikim-kim lang lalo yung yung sakit. Kaya yung iba, kung hindi suicide, heart attack ang kinakamatay. Kasi mabigat yung dibdib. Mabigat yung dinadala sa dibdib. Okay? Ano pa? So, looking at the video evidence, pwede ko sabihin na suicide to, no? Although lahat ng members ng household nila paraffin test. Paraffin test is titignan nila kung may gunpowder yung kamay mo kasi it means nagpaputok ka ng barrel. Okay? So, fearless forecast ko, negative yung mga household na nagparaffin test. Kasi mukhang suicide nga to. Okay? And what else? Yung sa angle naman ni Jano Gibbs, I don't know. Hindi ako expert. Pero hindi naman ganoon siguro ka-desperado si Jano Gibbs sa pera. Dahil may pera din siya. And then singer siya. May tumatanggap pa rin niya ng royalty kahit walang labas. Ibig sabihin, pag ginamit yung kanta niya, may nare-receive yan. Okay? Tapos, hindi naman siguro addict si Jano Gibbs na nagmamadali ng kumubra ng inheritance. Masyadong na malalim yung conspiracy pagka ganon. No? Kung nag-away man, normal lang naman sa mag-ama nag-aaway or hindi magkaintindihan, no? And for you to pull it off na paupuin mo yung tao, yung matanda, at babarilin mo siya na walang laban, paano niya ginawa yun? Sabihin niya, wag ka gagalaw, babarilin kita. So, hindi man lang nanlaban, hindi man lang siya gumalaw, perfect na perfect yung tama dito. Hindi naman niya pwede sila magpambuno, kasi pag nagpambuno sila, may iba yung pwesto nung namatay, yung bangkay. So, malamang hindi sila nagpambuno. Okay? And malalaman din yan sa paraffin test ng bangkay kung positive yon, siya talaga nag-suicide talaga siya. 'Di ba? Yun lang 'yan. And so I think satisfied na ako to conclude na mukhang suicide nga to. Remember guys, depression kills. Iba-ibang paraan nga lang. Hindi yan dahil sa may baril siya. Malamang nga pinlano niya yan ahead of time. Baka nung bumili siya ng baril, yan ay nasa isip niya. Yan ang ginagawa niya. Baka yan yung exit strategy niya. Pag hindi niya na nakayanan yung pain. Both physical pain at saka yung psychological pain. Whatever it is na pinagdadaanan niya, pero kasama na din siguro yung sakit niya. Baka yan yung naisip niyang exit strategy, no, to leave this earth. So, with that, tatapusin ko na itong video na to. And sabi ko nga, the video stops with me. May nagpadala lang sa akin, okay? Hindi ko to ikakalat. And, condolence sa mga naiwan, lalo na sa pamilya, no? Naramdaman ko rin siguro yung sakit na naramdaman nila nung napanood nila yung video kasi parang yung maiiwang memories ni Mr. Ronaldo Valdez is hindi maganda. No, hindi maganda, parang walang dignity pag napanood yung videos. And might as well dapat talaga hindi sinishare yung mga ganitong video. Anyway, so that's it guys. Sana nag-enjoy kayo sa aking review, no? And analysis nung nangyari kay Mr. Ronaldo Valdez. And once again, condolence sa pamilya. And thanks for watching guys.